Dahil ang ating next speaker ay walang iba ang aming musical director din sa Tagatog Charismatic Community, Sister Jade Medoro. So ngayon, pag-usapan po natin disciplines of a music minister. Kanina po sinabi na po ni Tita Jovet kung ano yung ibig sabihin ng minister. Unang-una, servant po, di ba? Ano yung ibig sabihin ng ito minister? To serve. So, kapag tayo at nasa Minister of Education tayo, ibig sabihin, tayo yung head, pero ang ibig sabihin po talaga tayo ay punong paglingkod. Di ba po sa amin ng mga charismatic, mga communities natin, yung pinaka-leader natin, ang tawag natin ay head servant, di ba? O punong minister, punong tagapaglingkod, hindi po punong tagapagtutos, di ba? Ngayon, so yung discipline sa all music minister, discipline. Meron, ano po bang ibig sabihin ng discipline, no? Meron po ako nakitang magandang meaning ng discipline. Ito po, nakakita nyo na. Ito yung nagagawa ko yan. Ano ba yan? Naku si Pacquiao. Sabi po, discipline is the practice of self-control gained by obeying rules and order. Disiplina daw po ay nakukuha natin kapag ay nagdedevelop yung self-control natin kapag natututo tayo sumunod sa mga pinag-uutos. Hindi po madali gawin yun, di ba? Sumunod sa pinag-uutos. Usually, talagang nilalabanan natin. Pero pag nasunod natin, nag-gain po natin ng ating self-control. Nagkakaroon tayo ng disiplina. Ito yung gusto ko. It's the ability to keep working at something that is difficult. So, ibig sabihin, hindi po talaga madali ang disiplina. Madalas nga nire-resist natin, di ba? Pero ini-impose sa atin kasi kailangan natin ang disiplina. Pero yun po, it is not something that is easy. Mahirap. Kaya ito po mga disciplines na i-discuss natin ay hindi madali. Pero kinakailangan po natin matutunan kung gusto natin magkaroon ng better music ministry, gusto natin maging better worship leader, at gusto natin maging better music minister. Dito ba? Yan. Okay, so, hanggang na po tayo. Ang unang meron po tayong basic rule. Okay? At dalawa po, divided into two itong ating disciplines. Okay? Spiritual and physical. Okay? Pero medyo mas i-emphasize po natin yung spiritual discipline kasi tandaan po natin na first and foremost, music ministry is a spiritual ministry more than a physical one. Okay? So, akala natin kasi kanta, tugtog, so physical yan, di ba? Pero, kakaiba po tayo. Tayo po ay tinawag upang maging music minister. Hindi lang basta maging singer, hindi lang basta maging tagatugtog. Hindi po natin minamaliit yun, yung kung singer ka o tagatugtog ka, instrumentalist ka. Pero, isipin po natin, actually, mas mataas yung pagtawag sa atin. Kasi tayo ay si Lord yung tumawag sa atin at tinawag niya tayo upang paglingkuran siya sa pamamagitan ng ating mga talento na binigay niya. Pamamagitan ng pag-awit at pagtugtog. So, at ngayon, kung music minister tayo, meron tayong, ang calling natin ay hindi lang para gumaling kumanta o tumugtog. Kundi, unang-una, meron tayong calling para maging magaling yung kalooban natin, yung espiritu natin. Kasi nga, we are serving no less than the Lord of Lords himself. So, kailangan natin trabahuhin yung ating spiritual na aspect ng ating buhay kung tayo ay magiging. Gusto natin maging isang mabuti at magaling na music minister. Okay. So, unahin po muna natin ang mga meron po tayong rules sa spiritual disciplines natin. Unahin po muna po natin ang spiritual disciplines. Sabi po ng rule na to, you can't give what you don't have. Okay? Or you cannot give what you do not have. Sabihin nga po natin yun. You can't give what you don't have. Simple lang po yun talaga, di ba? Basic. Sabi nga, kunyari, may manghihingi sa atin ng pera, may mangungutang. Sabihin natin, sige po, utangan kita. Boss, wala tayong pera, wala tayong mapapautang. Di ba? So basic yun. So we cannot give what we do not have. And as music ministers, what do we have? Basically sa atin, we have songs, we have music. Yan yung meron tayo, di ba? So yung mga disciplines sa atin, karamihan po dito ay actually madali natin matatandaan kasi makukuha natin sila doon sa mga kinakanta natin lagi. So madali natin yung matatandaan. Okay?
Okay, so pumunta po tayo sa ating first discipline. That is, basahin nga po natin. Be a worshiper. Yan, kasi diba po tayo as music ministry, as music ministers, una-una natin kinakanta ay mga awitin ng pagsambal, mga worship songs, praise songs, diba? So, unang-una tayo mismo, bago natin, kumbaga, mapakita sa ibang mga tao, no, bago natin expectin, na kagaya dito, yung mga nandito, bago natin expectin na sila ay nakaka-worship talaga sa pagkanta, tayo mismo, kunyari, kami mismo sa music ministry, dapat worshiper ka talaga. Sina, ikaw talaga yung unang-unang sumasamba sa Panginoon. Meron kang experience na gano'n. Kasi, natutuwa po ako kasi parang yung mga talk ni Ate Sue, ni Jobet, at kapagdating sa akin, meron po siya talaga, parang meron siyang yes. Matatandaan na, parang gustong i-message sa atin talaga ng Panginoon. So, yung worship po, talaga, sabi nga pala, worship is a lifestyle. Hindi lang po siya basta-basta. Lifestyle, sabihin nyo ng ating way of life. So, worship is a lifestyle. Kung our worship is, kung ang lifestyle natin is worship, pag bigla kong absent ang inassign na worship leader, nag-emergency, biglang, sinong i-assign natin? Naku, ayaw natin, turuan na yan. Hindi ako, hindi ako ready. Kung if worship is our lifestyle, anytime po, biglang, pwede tayong mag-worship. Kasi hindi naman po kailangan worship leader ka para matuto kang mag-worship. Individually, sa ating sarili, sa pag nakikinig tayo ng music o kahit mag-isa tayo sa kwarto, nag-pray tayo, nag-worship na po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Ang worship po, ang worship na lifestyle po is not only during Sundays. Lalo na tayo, kunyari, yung karamihan sa mga music ministry, kumakanta rin po sa mga mass, di ba? So, hindi lang tayo worshiper during pag may service tayo, pag linggo, o kaya pag ang araw ng prayer meeting natin. Pero during the rest of the week, wala na. Nandun na tayo sa walwal na tayo sa mundo. Diba? So, kailangan, during the week, kasama pa rin natin si Lord. Kasi, kagaya ng sabi kanina ni Ate Sue sa worship, diba? Ano ba yung kagaya ng mga worship leader, yung music ministry, along with the worship leader, kasama ang worship leader, sila yung nagsasabi sa mga tao na, sa community na, ano kayo, i-lead natin sila kay Lord. Punta tayo kay Lord. Diba? Saan paano nga naman natin sila malilid kay Lord kung di natin alam kung nasan si Lord? O paano natin mapapakilala si Lord sa kanila kung tayo mismo, hindi natin sila kilala. Diba? Nakakahiya naman nga na parang makilala ka na doon sa isang tao na, kilala mo ba yun? Kilala mo naman ako doon. Mapakilala ka, tapos biglang, kung nahiya ka, hindi ko rin pala kilala yung tao na yun. Kung nagpamagaling ka lang na kilala mo, diba? So yun, alalahanin po natin na bago natin makita yun sa ibang tao, yung mga sinasabi natin discipline, sa ating muna kayong magdagal. So we should be a worshiper. Okay, ano po may example ng mga worship songs na alam natin? Shout to the Lord. O ikat, basic na. I worship you, Almighty God. Diba? So, yan po talaga pag inaawit na natin yan, talaga tayo mismo po ay sumasamba. Kasi ito pa po, reminder sa mga music ministries. Karaniwan po, dahil ang mga instrumentalist ay tumutugtog talaga, normally, hindi sila nakiki-worship. Parang gano'n. Kasi ang nag-worship talaga ay mga kumakanta, di ba? So, syempre, hindi sila sanay magtaas ng kamay kasi laging hawak instrumento pagka-worship. Okay. Pagdating po ng misa, okay, bihira, papuri. Sino po dito pag nagmimisa sa luwalhati sa Diyos, nagtataas ng kamay. Alam daan mo kapag charismatic. Kasi kahit hindi charismatic mas, nagtataas ng kamay. Pero, pagka po mga instrumentalist, bihira kasi hindi sanay nagtataas ng kamay during worship. Sanay sila tumutugtog during worship. So, parang bihira pag hindi na tumutugtog, hindi na nagtataas ng kamay. Isa po sa paraan na tayo nagsasamba ay tataas ng kamay. So yun, parang lang po na lahat tayo, kumbaga, kahit pag-charismatic tayo, pag hindi man charismatic mass, during in Gloria, Alleluia, mas po tayo naman. Makikita na natin kung sino yung mga charismatic o charismatic ko nagtataas kasi nga naman sa pabuhay. Amen? Sige po, so we should be a worshiper. Pangalawa, ayan, basahin po natin. Read Scripture. Ano po ba yung Scriptures, Bible? Bakit po? Sabi ko,
nga po, you cannot give what you do not have. Diba? Sabi natin yung basic rule. Okay, most of the time, tayo po ay, ang mga awitin natin ay tinatawag natin scriptural songs. Mga kanta na nanggaling sa Bible, no? Scriptural. Okay. Na nilapatan ng nilapatan ng melody at pinag-driver siya para maganda siya. Okay? Now, kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, then most probably hindi tayo aware na itong kanta na ito pala ay galing sa sa salita ng Diyos. Diba? Bakit kailangan natin magbasa ng Bible? Kasi pag alam po natin na yung kinakanta natin ay galing sa salita ng Diyos, mas nakakanta natin yun with power, with more conviction. So para rin po kasi ang mga singers, okay? Para din po tayong preachers. Because kasi po yung preachers, di ba? Pinipreach nila yung Word of God. Sinasabi ang salita ng Diyos. Ang mga singers, ganun din. Pero in a more artistic way. Kasi kinakanta natin ang salita ng Diyos. Diba? So, dapat aware tayo. So, pag alam natin kung baga hindi pa lang tayo basta kumakanta, pero dinideclare natin yung Word of God through our songs. At kapag yung mga kanta daw po natin, at talagang with conviction natin na kanta, kumbaga, pag nag-land yan sa puso, sa tenga ng mga nakikinig sa atin, mag-grow yan. Kasi salita ng Diyos yan. Kumbaga, nagtanim tayo sa puso nila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating awit. At di ba po sabi, yung Word of God, pag tinanim yan, hindi yan babalik sa Kanya without accomplishing what it was meant to accomplish. So, ibig sabihin, tutubo yan sa puso nila, lalago yung inihasik natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating awitin. So, dapat yan, we should read the Bible. Minsan, lalo na po sa mga ka-age ko, di ba? Kaway-kaway dyan sa mga maaga na inaantok. Yan, si Tita Jobet, mas maaga ko yung inaantok sa akin. Kasi dahil po sa trabaho ko ako, nasanay po ako ng gabi na inaantok. Pero, gabi na natutulog, parang gano'n. Pero siya, talagang pag nadikit yan sa pala, yun. Pero kaya po nagising niya ng alas 2, alas 3 para gawin ng mga yan. Ako po, kaya ko magpuyat ng gano'n. Huwag mo lang pagisingin na maaga. Kasi baliktad kami. Pero yun nga po, minsan, sa sobrang antok mo, ayaw mo na magbasa ng Bible. Kailangan ko natin magbasa kasi salita ng Diyos. Sabi nga, kanina, sinabi natin, it's all about Him. Nantok na ako yung mga magbasa. Lord, kahit magbasa ako, hindi ko maintindihan, sayang lang. Pero sabi, hindi naman po mo sabihin. Bukod kay Lord yan, sa pag-ibig mo sa Kanya. So magbasa daw tayo, tayo ay hindi hirap. Kaya sabi, hindi madali ang discipline, no? It's difficult. So, try natin. Okay, so we should read and know the scriptures. Okay, now, pangatlo, pray always. I'm sure ginagawa natin lahat yan. Pero sabihin, always. Now, pag minsan, sobrang busy po tayo. Igising tayo, pagkatapos minsan, hindi natin narinig ang alarm clock ako, diretso na sa CR talaga, kasi alis na rin yan. Hindi na po tayo nakapag-pray, okay? So, kung busy po tayo, hanapan po natin ng time. Find time, kasi po, importante talaga ang pananalangin. Sabi nga po, ang panalangin is our lifeline to God. Kaya po, nauso dati yung yung game show namin, lifeline ka pa, ganyan. So, ang lifeline po, kunyari merong tao nasa ospital, merong nakadikit sa kanina, ang tawag doon sa yung lifeline na yun, resuscitate. At tawag yung oxygen, ganyan. Kapag natanggal mo na yan, okay, ganyan. Pag tinanggal mo na yun, yung segundo na lang sila nakadepende, tumamatay na sila, di ba? So, yung prayer is ganyan. Kapag pinutol yun yung connection natin with the Lord mamamatay na po ang ating espiritu, mag-ilumina na tayo tuluyan. So, kailangan natin alagaan, kailangan natin laging manalangin. No? Always, no? At kailangan na po magkaroon na tayo ng regular prayer time kung kinakaya. Yung iba kaya po talaga. Ay, super busy, hanapan po natin ng time. Kunyari, ako po, nagtatrabaho po ako mula Malabon, tapos pupunta ako ng BGC, Taguig, Makati. Ang biyahe ko po, mga 2 hours. Ganun kalayo. Dati, so ang gagawin ko, either matutulog ako kasi payat ako, kasi mag-nakausal ako, or mag-MRT ako. So mahaba yung biyahe ko. Ang gagawin ko, doon na po ako mag-rosary.
Tapos yung Divine Mercy Chapel. Kasi sa haba-haba ng biyahe ko, kaya ko gawin lahat yun. Tapos pag pauwi naman, gano'n na naman ang biyahe ko, di ba? Para hindi na ako naantok sa gabi, para hindi na ako nauunahan ng antok bago magbasa ng Bible, sa ano po, magbabasa, instead na mag-scroll ako sa ng social media, doon ko babasahin yung gospel per day. Yeah, ano po ba? So, harapan po natin ang time kasi it is something that is very important. So, harapan po natin ng oras. Okay. Yan. Okay, pang-apat po, yan. Tayo po mga music ministry talaga, sikat na sikat tayo. Lalo charismatic music ministry ay sikat na sikat sa mga joyful songs, di po ba? O tayo nga lang natang kumakanta ng mga joyful songs eh. Kaya, you cannot give what you do not have. Hindi naman po pwede na tayo ay expectin natin na yung mga kasama natin ay talagang bigay na bigay samantalang tayo ay nakasibahag lagi. Minsan, di po natin, malungkot po, pero minsan katotohanan, meron tayong mga kasama sa community na parang sila yung laging pinagtakluban ng langit at lupa. Yung parang laging problemado. Parang hindi mo makikita yung joy sa kanilang buhay. Parang pag-charismatic ka at hindi nakita sa iyo, parang nakaka-insulto yata sa Holy Spirit yun. Kasi po, di po ba, ang joy is one of the gifts of the Holy Spirit. So dapat nakikita sa atin, I remember, ang joy po ay iba sa happiness. Ang kagalakan ay iba sa kaligayahan o kasiyahan. Ang joy po, ang kagalakan is eternal, long-lasting, at hindi siya based sa, it's a decision, yung pagiging masaya. Kahit marami tayong problema, pwede tayong maging masaya, pwede tayong mag-decide maging masaya. Kasi una, alam naman natin, hawak naman ni Lord ang lahat, He's in control of everything, so we trust the Lord. We could still be joyful. Pero yung happiness, yung saya, nakadepende po yun sa kung anong nangyari. Kung ano birthday natin today. So masaya tayo kasi birthday natin, dami bumabati sa atin, dami paparamdam sa mahal nila tayo. Kinabukasan, wala na po. Tapos yung birthday mo wala ba rin kailangan mga galit sa'yo, di ba? So yun po ang kaibahan ng joy sa happiness. So as music ministers, and we always sing songs of joy, dapat kailangan yung buhay natin ay makita rin natin na puno-puno ng kaligayahan. Hindi naman po tayo magpa-plastic, pero alam naman po natin talaga na si Lord kasi pupunuin ng kaligayahan ng ating, pinupuno niya ng kaligayahan ng ating buhay. Ay, kagalakan pala ng ating buhay. Okay? Yan. So, sunod ito. Practice peace, actually along with the other gifts of the Holy Spirit po ito. Diba? Kanina, hindi tayo dapat maging pasimuno ng pagkakampi, no? Pag-aaway-away. Kasi mahirap nga naman po mag-serve ng galit-galit. Siguro pag charismatic ka talaga, at pinananahanan ka ng banal na spirito, hindi niya papabayaan masira ang anumang ginagawa niya. Because remember, the Lord is the restorer of all broken relationships. So, yun po, talaga, mahirap mag-serve kapag meron kang hindi kasundo. Napakahirap po talaga. So we should, as music ministers, we should always try to be peaceful with one another. Okay, yan po. And susunod ay, you or should be delivered from any bondage. Ayan, kanina kinanta natin, ako'y malaya. Okay. Hindi naman ibig sabihin na ako'y malaya, dati nakabulong tayo. Maraming klase po ng bondage. It may not be necessarily yung sinful. Pero yung para kang nakakali doon, kagaya po kunyari, ayan, baka may makaka-relate. Yung sa social media ngayon, pagte-text, hindi na nga uso ngayon pagte-text, diba? Message na, diba? Yung pagkagising sa umaga, ano ginagawa? Jesus, ikaw na sa isip, hindi na yung cellphone, nakakahawa. Ano kaya ang message? Alam nyo, meron po akong nabasa, sabi niya, para maiwasan natin, kasi it seems that hindi lang po isang tao na narinig ko sa doon, parang nag-worry na rin siya, kasi sabi niya, alam mo yung pagkagising ko, parang yun na, kailangan ko na kunin ang cellphone at magbasa na ng message. Pwede, ako din dati parang isipin ko, ay baka merong importante na message na nabis ko, no? Magdama, kailangan ko lang, first thing in the morning, pagkadilan ko, kailangan ko lang tingnan yun.
kaso, pag ginawa po natin yun, hindi ba, once na nagsimula, ay dire-diretso na yan, di ba? Lahat na mabubuksan mo na. Hindi na yung sinasabi mo, katsikin mo lang kung may importante message, di ba? So, meron po ako nagsasabi, ang solusyon yan, try lang po natin, parang medyo effective naman. Huwag mo hawakan ng cellphone mo pagkagising. Hawakan mo lang siya 1 hour after, at least 1 hour ha. Hawakan mo lang siya after 1 hour. Tapos saka mo siya, dun mo na, at least nagawa mo na yung mga dapat mong gawin. Di ba? Nakakausap mo na si Lord, nakapagdasal ka na. O yung basta mas maimportanteng bagay. Kasi isipin nyo, kung emergency yan, nakahintay na nga siya ng magdamag, di ba? Tapos na nalang hinihintay natin na ano. Or if talagang super emergency yan, siguro may mga tatawag yun, miss call yun talaga, nagigising ka. Diba? So, yun po, isang example ng bandage na nakaganon tayo, pero hindi naman siya necessarily simple. Di po ba? Parang sinasabi lang naman kasi na, mas importante yung ibang bagay kaysa kay Lord. Or mas importante itong bagay na to. Diba? Ano pa? Marami pang ibang mga bagay, siguro panonood ng mga minsan yung parang wala ka na rin ibang magawa sa buhay kung hindi ka na lang nanood ng Netflix, ganyan, di ba? Hindi ka na mautusan, gano'n, di ba? So, yun po, yun ang mga hindi masyado, hindi natin simple na mga advantage tayo. Pero, may mga bagay naman po talaga na simple, yung totoong bondage na tinatawag. At sana po as music ministers, malaya tayo sa mga yan. Ano po yung example na mga gano'n? Siguro po, hindi tayo dapat into drugs. Kunyari, sino po dito mga instrumentalist? Yan. Karaniwan po kasi sa mga gagaling, yung mga banda natin, ang gagaling po tumugtog niyan. Ang gagaling. Pero, siguro may sinasabi na guys sa mga super gagaling na mga athletes, magagaling sila kasi nagdadrag sila. Pag nagdadrag sila, high na high sila, lumalabas po yung galing talaga. So, talaga common po sa ako kasi na-expose na ako sa mga. So, alam ko talaga na kung ang mga patanya, alam mga sumusunod talaga bago mag-show. Kasi, para gising sila, tapos yung galing nila lumalabas talaga. So, pero pag tayo po ay musician ni Lord, kailangan yung galing natin isa ibang spirito na gagaling sa Holy Spirit talaga, hindi sa droga. No? Sana po, wala namang gano'n ng mga sa atin na nagsaserve kasi tapos nagdadarag siya. Yung sinasabi natin, pag linggo, banal, pag ano naman, pag the rest of the week, ano na siya, wala na. Diba? So, sabog na daw. Pag the rest of the week. Mahirap po yun. O kaya, kunyari, yun na nasabi, parang, pag Sunday, banal tayo, tapos pagdating ng linggo na gabi na lang, party, anak ko, kung makainom, kung makalaklak, diba? Hanggang sa malalasing na parang wala na yung image talaga ni Lord sa atin. So, yun po yung iiwasan natin. At isa pa po, we are in bondage to, we are in an illicit relationship. No? Minsan mahirap po kasi hindi naman tayo, hindi tayo, sabihin natin, mahirap maging banal, di po ba? Pero minsan gusto natin mag-serve, pero meron tayo kung ngayon, nangyari, kinakasama natin, ay hindi natin asawa, o kaya, kunyari, kinakasama natin, ay kapareho natin babae, o kapareho natin lalaki, hindi po natin sila minamaliit, hindi po natin sila, pero, ipag-pray po natin kung meron mga doon, ipag-pray natin na dadating yung panahon na, sabi nga, di ba, maging karapat dapat tayo sa paglilingkod. Pag-pray po natin na lahat tayo ay magiging karapat dapat mapapalaya ni Lord sa lahat ng mga bondage upang maging karapat at bigyan spiritually fit to serve tayo lahat. Okay? Sunod po, practice spiritual warfare. Ito po yata yung medyo, hindi natin masyado napapractice, pero parang dapat po natin matutunan. Ano po yung, kasi sa araw-araw po, lalo na po sa panahon ngayon, dapat aware tayo sa mga pangyayari. Kunyari, yung anak ni Ana na nag-suicide, bukan po yan. Sasabihin po natin na, di ba, may depression siya, di ba? May depression, pero ano po yung nagtulak sa kanya? Sino yung nagbulong sa kanya na magpakamatay siya?
Diba? So, gawa po talaga ng enemy yun. Ngayon, sobra nakikita na po natin, sinasabi nga nila, ito na yung mga dami ng senyales na malapit na bumalik si Lord. So, kung baga malapit na bumalik si Lord, nagdo-double time talaga ang enemy. So, galaw siya ng galaw. At tayo, lalo na yung mga charismatic, no? May-experience natin ang presence ni Lord. At kapag aware tayo dyan, mas na-discern na rin natin, di ba po? Isa sa mga gifts ng Holy Spirit, yung discernment, no? Mag-discern na agad natin kung anong espiritu merong klase sa tao na to. Okay? So, hindi natin kakalabanan yung tao na yun, ang awain natin, nagsama siya, ganun. Kundi yung espiritu, kasi ang labanan nga po, ay ang laban dito ay hindi yung tao sa tao, kundi yung spirit to spirit. Spirit to spirit, no? Spiritual warfare, kailangan po natin sa mga panahon na ito. We should be aware, no? Hindi po yung mga akala natin, pinagbalan yung mga ganyan-ganyan na ano. Iba po yung sa Amerika, lalo na yung mga LGBTQ, ano, diba? Pag nakita niyo po yung movements nila doon, nagtataka po talaga ako, bakit si Lord, sa lahat ng tinatawag nilang parang mga Diyos-Diyos na iba, o relihiyon ng iba, bakit sa mga Kristiyano lang, si Jesus Christ lang talaga yung kanilang inama. Di ba? Nakita ko po yung isang, nagpipreach siya sa kalye, tapos sinasabi niya about the Lord Jesus Christ. And then, etong isang member ng LGBTQ na bata pa eh. Tapos, binumura-mura niya yung preacher na gano'n. Pagkata sabi ko, parang binipreach siya si Jesus Christ, tapos sabi naman ng babae, Jesus Christ sucks! Jesus Christ sucks! Nagagano, sabi ko, bakit galit sila kay Jesus? Sabi ko, pero wala. Pagkatapos lumayo siya, alam na nadapa yung babae. Gano'n. So, bakit ginaganon si Lord, di ba? Pero isang patunay, si Lord kasi yung totoong Diyos. Kaya siya yung, kumbaga siya yung pinaka-sikat. Kumbaga si Lord na, kaya siya yung pinupuntiryan ng mga to. No? So, ipag-pray po natin ang lahat. And kailangan natin ang spiritual warfare. So pag nakita natin na, kasi yun, pag nakita mo parang maiinis ka dun sa tao na yun. Pero dapat makita mo yung spirito na gumagalaw. At yun ang ating lalabanan. Paano po ba yung spiritual warfare? Ipapag-pray po natin lahat sa pamamagitan ng kunyari. I-rebuke natin, no, yung mga spirito, magiging aware na kunyari. Kagaya nito. Pagka meron po tayong darating na mga at nalalapit na mga activities, asahan mo yan, may magkakasakit na. Diba? Diba? Talaga po, so ngayon pagkagano na sabihin mo, alam mo kung parang ang healthy naman, pagkatapos biglang sa araw ng biglang magkakasakit, ito si Tita Joyce, biglang umuwi kagabi, sipon. I-rebuke mo po yung spirit of sickness. In the name of Jesus, I rebuke the spirit of the dead. I-address po natin kung anong spirit yun. I-rebuke natin in Jesus' name. Yun ang importante, in Jesus' name. Kasi po yung, pag narinig daw po ng kalaban in Jesus' name, ang demonyo talaga nakakatog siya. Kung baga kumentawa siya, nalalaglag siya sa trono kapag narinig niya yung salitang Jesus. So that's how powerful the name of Jesus is. At kailangan tayo as charismatics, so we are filled with the Holy Spirit, di ba? So, kailangan pinapractice natin niya spiritual warfare. Para po pag kumanta tayo ng mga spirit songs na nagsasabi tungkol sa kalayaang binibigay ng Diyos, talagang yung spirits talagang ilipad sila yung mga negative spirits. Pero kung tayo mismo, hindi tayo malaya, tapos tayo yung kakanta para sa mga tao, maging malaya sila, kapalarin po ba, may epekto yun. So, dapat tayo po muna maging malaya. Amen. Okay. So, yan. Ito pangwalo po ay practice natin ng excellence. Ano po bang excellence? Ang excellence po hindi na nakakahulugan ng perfection. Perfect lahat. Iba po yun, no? Ang excellence po, it means yung best na maibibigay mo, ibigay mo. Okay? And the Lord expects excellence. And if He expects it, ibig sabihin, hindi mo yung posible. Okay? Parang makikita mo, mahirap gawin, pero hindi posible. Kasi si Lord po, siya rin ang magbibigay sa atin ng kalakasan na maging excellent. Kasi siya yung nag-require sa atin nun. At saka, syempre po, He deserves nothing but excellence. Because He is our God. Okay. Amen. So, ayan. Yan po ang ating mga spiritual disciplines. Napunta po tayo sa physical disciplines. Ito physical disciplines po ay hopefully nagagawa natin sa ating mga
music ministry. Okay. So, ang una pa natin physical discipline ay dapat mag-practice, practice, and more practice. Okay. Kami po, nung kumbaga sa peak ng aming pagiging music ministers, talaga pong regularly po kami nagpa-practice. No? So, kapag nagpa-practice po kayo kasi, una, nagiging isa yung tunog nyo. No? Nagkakaalaman kayo, basta nagiging stronger kayo as a group. So, kailangan po talagang mag-practice. Hindi po pwede yung kunyari may kanta, ay bukas kanta na tayo dyan, walang gano'n. Okay? Bukod pa po sa spiritually prepared tayo dapat, no? But yung physical preparation, importante po. Lalo na po kung kunyari, hindi natin masyadong alam ko yung awitin. So, kailangan po natin pag-aralan. Kasi alam po natin kapag hindi alam ng music ministry yung kanta yun, di ba? Parang, tapos tayo alam natin yung kanta. Parang gusto natin tayo alam yung kumanta, di ba? So, kailangan po natin mag-practice. Kasi dyan na, sabi ko, practice makes permanent. Sabi, di ba, una pa, practice, yung una sabi, practice makes perfect. Di ba, una sabi? Practice makes perfect. Diba, practice, sabi ko, tutuloy naman po yung practice makes perfect. Pero, kapag mali ang pinapractice mo, ay na-perfect mo na ang lahat ng mali. Okay? So, pero, practice makes permanent. Kasi kung ano yung lagi mong pinapractice, yung naging permanent yun. Alam niyo po kasi ako music teacher ako, no? Ang isang music, isang part lang ng music, kunyari, isang page yung tutugtugin. Tapos meron isang part, hindi mo makuha-kuha, kailangan mo yan, practice it, paulit-ulit. Pero paulit-ulit, pero dapat patama ng patama yung pagtugtog mo. Kasi pag ulit-ulit mo, pero hindi mo naman tinatama yung mali, na-perfect mo na nga yung mali. Okay? So, kailangan po pagpa-practice natin, yung pinapractice natin ay tama. Okay, may mga experience po tayo. Meron tayong mga lumang kinakanta na paulit-ulit na natin kinakanta kasi yun ang narinig natin na tono. Bigla na lang pumunta tayo sa isang big gathering, mga galing music minsan na natin, biglang kakantahin yung kantang yung lagi natin naririnig. Tapos bigla natin maririnig, ay, ganun pala yung tono niya. Maririnig sa mali ba kasi yung narinig natin, at yung paulit-ulit na naririnig natin, hindi yung paulit-ulit na kinanta natin, yun na yung nagagawa natin. Tapos bigla natin maririnig, ganun pala yung tono natin. Bumuha na tayo ng sariling tono. Kailan po, nagiging permanente kung ano man yung lagi natin ginagawa. So, dapat yung lagi natin ginagawa ay tama na. Okay. Sunod po, practice po. At ang mga bagay na dapat natin practice vocal technique. Okay, alam naman po natin. Tayo ay blessed na, siguro naman po lahat dito kasi music ministry tayo, magaganda mga boses. Pero meron po mga biniles na sobrang ganda ng boses, okay? Pero namang okay lang, di ba? Ngayon, yung technique po, iba-iba. Kaya si Ate Grace, soloist po namin, solista namin yun sa Sacred Heart. Soprano po yan, okay? Pero lahat tayo, hindi tayo lahat ebilis ni Lord na soprano na boses, okay? So, kung mababa yung boses natin, hindi natin pwedeng pilitin, pangit ng quality, di po ba? So, pag kumakanta rin po tayo, bukas din ang ating mga tenga, upang marinig natin kung ano boses tayo, kailangan bumabagal din po tayo sa boses na mga kasama natin. Hindi yung pwedeng kumakanta tayo ng worship song na mabagal, pagkatapos ang boses natin, rock na rock, di ba? Parang ages. Di po, natin yun, itatama natin, yung ating vocal, yung technique natin sa pag-awit. Diction, pinapractice din po natin ng diction, lalo na kung English yung kinakanta. Kung ayaw natin pinagtatawanan tayo ng mga nakikinig sa atin, no? Simple lang po naman po, kunwari kung English, ingatan natin yung mga P na nagiging F at yung mga F na nagiging P. I worship you. I worship. Gano'n, di ba? Yung mga B na nagiging B. Okay? Hindi naman po masama kasi yung mga Pilipino tayo. Pero part of excellence siguro, aralin natin paano i-pronounce ang isang salita. At saka, yung diction po kasi pag tama ang pagka-pronounce natin, mas maliwanag, nakakarating yung lyrics sa mga tao. So, mas maliwanag yung message na nakakarating. Baka ibang message yung makarating ng ano yung mga marinig nila sa akin, di ba? So, we also practice diction. Ano pa? Breathing technique. Yung breathing technique po na sinasabi is, pag kumakanta tayo, meron po tayong phrase na sinasabi, no? Yung hindi mo pa putol-putol kinakanta yung isang kanta. Lalo na usually kapag mabagal ang kanta, hanggat maaari, parang
ang tawag po natin legato, smooth, connected yung mga notes natin, yung kanta natin. No? Hindi, parang sa magsasalita lang dito. Kunyari, ang sasabihin ko, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Isang hingahan po yan, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pag sinabi ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di ba, putol-putol, hindi po natin, parang ang sinasabi niya dito, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nakuha natin yung line, di ba? Sa pagkanta, lalo na ganun po. Kailangan aware tayo dun sa mga, hindi basta, kapag nahihinga ako, hindi ko na maano, hihinga na lang ako kahit saan. Okay? So, kailangan sabay-sabay po yung hihinga natin, okay? Yun ang tinatawag natin yung breathing techniques. Dapat alam natin kung saan. Hindi lang basta, gusto ko na huminto, nakasustain pa lahat na ganito, tapos ka na, diba? Ano po, yun, technique po yun na dapat natin, na pinapractice yun. Okay? Listen to your intonation and pitch. Ito po ang karamihan sa naging problema natin. Pag kumakanta tayo, feel na feel natin. Nakapikit tayo, nakasarado ang tenga. Kailangan po, pakikinggan natin yung tono natin. No? Pag sobrang lakas na, hindi mo na po marinig, di ba? Pero dapat, minsan ginagawa natin, tatakbo may kalbang isang tenga, mas marinig. Subukan niyo po, magsalita kayo. Takpan niyo isang tenga na gano'n, hindi pa ganyan po. Pag nagsalita kayo, mas marinig din sinasabi niyo, okay? So pagka sobrang ingat, parang hindi na narinig yung pitch niyo, ganyan niyo po, para marinig niyo, okay? So, pakinggan po natin, kasi minsan, ang ganda-ganda lang po ng kanta, ang ganda ng taas-taas ng words, parang feel mo na, bigla may maiiwan bigla na, parang wala siya sa tono, tas ang taas-taas, parang ang lakas-lakas, parang bigla nawawala yung ano natin, di ba? Hindi naman tayo naka-focus na, kaya nakakasira siya, kumbaga. So, iwasan natin yun, no? Pag-aralan po natin pakinggan ang ating sarili para alam natin kapag wala na tayo sa tono. Mayroon po kasi mga kanta na dire-diretso sila, feel na feel nila, pero hindi nila narinig na talagang wala na sila sa tono. Ako? So, tayo naman, I'm sure, nandito tayo, aware tayo kung anong nasa tono at wala sa tono. So, para mas makabless tayo ng mga nakikinig, no? So, try po natin pakinggan yung ating pag-awit. Okay? Yung boses natin. Posture, yan. Siyempre, pag-awit po, huwag yung po sumakata tayo, lalo na sa music ministry. Minsan nahihiya po tayo, nasa harap tayo, di ba? Pero yung nga po, ano sinabi kanina, be visible yet invisible, di ba? Huwag mong pakita na parang yan na yarap mo, parang yung makikita po natin yan. Hindi ka naman na magyayabang ka. Pero ano ka, pag music kakanta talaga tayo, nandito tayo dapat. Yung tama lang, okay? So pero huwag yung parang halos gusto mo nang gusto mo nang tumabi na lang. Naalala ko pa lang po bigla yung isang kaibigan ko. Sobrang mahihain po niya, sobrang mahihain. So, sobrang mahihiyain siya, nung kinasal siya, alam niyo ba, hindi siya nagmarka sa gitna, ayaw niya sa gitna, lumakad at so, asan yung kinakasal? Ang to sa gilid, hindi mo lang, sobrang mahihiyain, ganun pa, sobrang wala na po sa lugar. So, tayo, hindi po tayo natayo, ng payabang, pero kung kailangan natin sa tumayo, pero, maging normal po yung posture natin. Yan, posture. Okay, now, ayun pa, blending. Paano po kayo nag-voicing? Pagka may mga voicing tayo, kailangan natin yan. Paulit-ulit natin yung part na may blending. Kailangan pakinggan nyo. Minsan kasi, naalam lang natin yung parts natin, di ba? Pagka sinabayan na nung hindi na, nawawala na. Pero kailangan natin matutunan yun. Mahirap po, pero pag paulit-ulit yung sinagawa, masasanay kayo, nagbe-blend. Kasi, hindi naman po maganda kung lagi na lang tayong melody lahat. At mas enjoy tayo kapag may blending, di ba? Mas gusto natin yung maganda. So, pag-aralan natin, ulit-ulitin natin yung part. Usually, chorus at blending. So, kami po, ang ginagawa pala namin, kunyari merong kanta, no? Kunyari, may verse, tapos chorus. Verse, chorus. Usually, pag verse, chorus, unang chorus, melody lang po lahat yan. Para narinig pa lahat yung melody. Pag nag-verse na, tatag chorus ulit, pag pangalawang chorus na, doon na po tayo magkaroon ng blending. Okay? Yun po yung i-practice natin sana. Okay, now, order of songs.
kung ano-ano yung mga susunod na kanta. Siyempre, inaalam po natin bago tayo magsimula ng worship. Repetition to be made. Yan, minsan yung, sequence po natin. Kanyari kami, ano yung kanta natin no, today is the day. Tapos, today is the day that the Lord has made. Tapos, ang chorus na, I will rejoice. So, gagawin, sige, ngayon tayo verse, chorus, verse, chorus, chorus. Ganon. Usapan natin ganon. Iyaano niyo para maliwanag. Okay? So, nung sinasabi pa mga ko, bago kami kumanta, sabi, sige, kunti lang nilalakaran, ang pre-practice namin, verse, chorus. May ilang lalakaran. Sige, gawin na lang natin, verse, chorus. Tapos na. Ang dating namin doon, tapos si Jojo, verse, chorus, bumalik si Jojo sa verse. Sorry. Yun. So, yun po, pag-usapan ako, ilang beses yung gagawin yung verse, kung ilang beses, or chorus. Practice na, para maliwanag, kasi mahirap po talaga magkalituhan. Yung isa kakanta ka ng verse, yung isa na chorus na. Mabuti po sana kung madali tayo makakasunod. Diba? So, pinapractice natin, pinag-uusapan. Then, stand and sing. Yan nga po, kunyari, yung isa sa atin, ang tawag dito, kung kumanta, or ano, hindi mo naman pwedeng i-apply sa lahat ng kanta. Siguro sa mga past songs, pwedeng bigyan mo siya ng solo spot para mailabas naman niya yung kanyang talento. Pero kailangan pareho po tayo kasi hindi po tayo all the time soloist. Kung nagsasolo po tayo, gawin natin yung magagawa natin as soloist. Pero yung nakadalasan, tayo po ay sabay-sabay lang kumakanta, as much as possible, pareho po yung style natin. Hindi yung meron yung isa sa dulo, kulog pa sa dulo. Pag soloist po tayo, isa lang tayo, pwede gawin nyo. Pero pagka sabay-sabay na po tayo, iwasan na po natin. Yung dulo, pero mag-iiwan lagi na hey, yeah. Proper communication signals, yan. Yun po. Kunyari, diba, sabi nga po natin pag nag-worship, as the Spirit leads, minsan yung pinractice natin, hindi yun yung mangyayari. Parang biglang, ulitin pa natin yung chorus. Ano yung hand signal tayo? Kung sinabi, Sister Linda, din na naman mo dyan, natin naman si Sister Linda. Nag-ibig na yung tag. Nagulat ako. Nag-ibig na yung tag. Okay. Kunyari, chorus, inuulit ko ng chorus sa mga chorus. Kung tayo, letter C. O, di ba yan? Basta pag-ilan na natin, C, chorus. O, kunyari, verse. Maganda kayo. Kung gumawa kayo ng sarili nyong senyas. Eto po, lalo na sa mga worship leaders. Kasi usually yung worship leader, ang magde-decide na ulitin pa. Kaya magpa-pray muna ako. Kunyari, gusto nyo pang tuloy-tuloy. Kunyari, nag-singing in spirit. Tapos, nagsisignal kay Jojo. O, sige tayo. Sige pa, patuloy pa. Sige pa, wag pa natin tatusan. So, mag-senyas po tayo ngayon. Para maliwanag. Okay, kung ulitin natin ulitin sa taas. So, kailangan po natin ng mga signals para sa communication. Kasi not all the time, nandun ka na sa harap talaga, gusto tayo mag-uusap na alam, hindi mo po pwede. So, kailangan natin, gawa kayo ng signal na magkakaintindihan tayo. Okay? But like, kung ano kung gusto nyo, kahit ayaw yung letter C, kung bakit gusto nyo heart, kaya yung heart, yung sabihin niya, hindi ano ng chorus. So, kung gusto nyo maiba yung signal nyo. Okay? Yan. O, pangalawa po, okay, ito so, una natin, physical discipline is to practice, and more practice. Pangalawa, you should grow in your craft. Okay, ano ibig sabihin mo nun? Sabi ko sa Bible, sabi ko sa Luke 19 verse 26, I tell you, to everyone who has, more will be given, but from one who has not, even what he has will be taken away. So, tayo ngayon, sigurado tayo, binigyan tayo ng lahat na nandito na ang kaloob ng Lord na either magaling tayong kumanta or magaling tayong tumugtog, diba? Kasi music ministry enhancement na to. So, itong araw na to, I'm sure tuwang-tuwa si Lord. Kasi sa ginawa natin pag-attend natin dito, tayo ay gumawa, mayroon na tayong one step towards growth sa ating craft. Kasi ano na tayo kumbaga laan tayo ng time para mag-aral, para matuto sa araw na to. So, kahit pa paano tayo ay magsisimulan lalo lumago sa ating craft na binigay ng Panginoon. Okay? Lalo pa po natin, kung ano man yung binigay sa atin, ay kailangan po natin i-improve. Okay? So, kung tayo po ay mga guitarist or instrumentalist,
or singer, kunin po natin yung pagkakataon. Huwag po tayo makontento na kanta lang tayo ng kanta. Sa panahon po ngayon, sa technology, sa social media, sa internet, nandyan na po lahat ng pwede natin, kumbaga libre. May mga, sabi ko kay Jojo, mga gusto nila matututo po sa pag-vocalize ko. Alam mo lahat ngayon, nasa internet na po. No, yung pag-vocalize, kung wala pong marunong mag-vocalize sa inyo, kailangan mag-internet lang po kayo. Nakapaka-enjoy na po ang mga vocalization ngayon ng mga, kasi na-accompaniment ka pa. Kailangan lang po, siguro kung meron ka ng basic training, pero kung wala kayo, kahit on your own, gusto nyo bumalik kayo, kahit mag-isa kayo sa kwarto, mag-vocalize kayo on your own. Kasi available na po siya sa internet. Okay? Para, kaya sa mga hindi masyadong nag-internet, yan, sige, tulungan po natin siguro. Yung mga nakakapag-internet, no? Natin natin saan, doon tayo mag-practice ng vocalization kasama yung mga iba. Pero yun po importante, makapag-ano po tayo, mapagaling natin kung ano ba yung binigay sa atin na Panginoon. Upang lalo pa niya i-bless. Okay? Pangalaapin, pagyamanin. Yan, tama po. Okay, pangatlo po, okay, give your all to God. Yan. Bigay natin ang lahat kay Lord na siya nagbigay naman ang lahat sa atin, di ba? So, dapat lang ay balik natin sa Kanya. Ngayon, yung pagbibigay sa Lord ay kumbaga ay talagang buong buo. No? Sabi po dito sa 1 Chronicles 2:24-25, I will not take what is yours for the Lord. Meron siya sinasabihan, I think si King David there. Nor offer up holocaust that cost me nothing. Ang paglilingkod po at ang pagsaserve, it will cost you something talaga. May suffering talaga, may sacrifice. At kapag wala akong sacrifice na kahalo, ay syempre hindi magiging pleasing. Mas mahirap, sabi nga po, discipline, difficult, di ba? Difficult to do. So mas meron yung bearing kay Lord. Kasi naghirap tayo eh. So sabi ko, hindi ko yan ibibigay, hindi ko i-open, wala naman akong paghihirap. Parang kahapon ko, pag uwi ko sa jeep, pero narinig ko na lang na merong isang, maayos na mag-pre-enjoy na nga, pero sabi niya, pwede akong barya, lahat ng mga tao din sa ano, kumuha po ako ng barya kung bayad ko na jeep. Nagtagulit ako, may nagsasalita. Malaking lalaki na, pwede akong barya, Ganun talaga yun sabi, ako nag-bayad muna ako, tapos parang sabi ko, ano, nagluloko ba ito? Kasi maayos naman siya, pwede akong barya. May nakita ko, meron ako doon sa rehearsal namin, meron akong binigay monte na cake. Nakita ko, parang mahirap kasi ako magbigay sa kanya kung barya lang talaga. Ginawa ko, ito nalibigay ko sa kanya. Pero yung feeling ko naman, ayan, it cost me nothing, di ba? Sa palagay niyo ba, meron akong ginawang kabutihan sa taong yun. Parang konting-konti kasi it did not cost me anything. Yung binigay ko sa kanya, ang madali ko na ibigay sa kanya kasi binigay lang din sa akin, hindi ko kinahin. Siguro yung para sa akin, at least sabihin ko sa kanya, di ba? Pampalubag-loob sa kutsensya ko. Pero kung wala ko, it did not cost me anything. Binigay ko lang sa kanya na gano'n. So yung sacrifice na hinihingi ko sa atin ng Panginoon. So, if we want to give our all to Him, talaga may kaakibat na sakripisyo. Hindi po talaga madali. Alam natin lahat siya ng paglilingkod, hindi madali. Pero pag nagagawa po natin, talaga naman, hindi rin mapapantayan yung nararamdaman natin sa ating puso. Kasi alam natin, nabigyan natin ng halagayahan si Lord. Okay? So, may nagpapugang susunod dyan. Ayan, okay. So, part po ng pagbibigay kay Lord ng lahat, okay, to our all, para natin mabibigay yung all natin kay Lord. Okay, ayan, sabi kanina ni Tita Job, invest. Diba? Kailangan natin mag-invest. Hindi lang sa bangko nag-i-invest. Okay, Ate Dory, Ate Dory, bangko yan eh. Ano nangyayari pag nag-i-invest tayo ng pera sa bangko? Nagkaka-interest, lumalago ang pera. Okay, tayo ngayon, kailangan din natin mag-invest. Pero, pera, ano i-invest natin? Okay, una, invest in training and learning. Okay, yan nga po. Invest. So, pag sinabi invest, dahil medyo may kasamang pera. So, kung gusto natin talaga pa seriously matuto, kung meron naman po tayong pang-aral, punta po tayo sa, ini-encourage ko po kayong sinasuggest ko mag-internet kayo sa YouTube, may matututunan kayo for free. Pero kung gusto nyo po talagang matuto, ng talagang aral, mag-enroll po tayo
Okay? Sa ano po, sa College of Music, yung extension program, gusto po kami, gusto po natin natuto ng voice, ng instrumento. Ayun po, nag-o-offer po na, sa UP po ang pinakamurang alam kong tuturo, yung tuition fee. Pag nag-aaral ka po online, 800 pesos per hour lang. Pag face-to-face, 1,100 yata per hour. Okay? So, per hour po. Ngayon, kasi po, ang maganda yung face-to-face, kasi kunyari kumakanta kayo, ano po, mahahawakan kayo ng teacher, ipoporma yung paano yung tama, tututunan yung paano yung tamang forma ng bibig. Kasi pag tamang forma ng bibig natin pagkanta, lalabas ng tama po ang mga salita. Pag lumabas ng tama ang mga salita, maririnig tayo ng maliwanag. So, mas naririnig yung pinoproclaim natin na Word of God through our songs. No? Yung technique natin, itatama. So, pag may teacher tayo, individually na maririnig tayo, makokorek tayo, mas okay po yun. So, kung meron po tayong pera naman at talagang gusto natin seryoso tayo sa ating craft na mapagaling para kay Lord, gawin po natin ng paraan. Siguro pag-ipunan po natin, no, para kahit sa mga instrumentalist din, para din po na i-enhance talaga, natututo tayo na kung anong tama. Kung magaling na tayo, mas gagaling pa tayo. Ako po, nung buwan na naging ng music ministry, head ng music ministry, kasi ako violin instructor po ako, no? Hindi po ako voice talaga. So, ayoko pong magrurungan tungkol pagdating sa boses. So, ang ginawa ko po, nag-aaral din ako sa UP, nag-aaral ako sa voice, siguro mga 2 semesters. Nag-aaral ako para alam ko paano ko sila i-vocalize, ay hindi po yung nagpapanggap ako. Mahirap po yun, hindi po ba? At least yung basic, basic na tutunan ko. So, ganun po tayo, lalo na kung mga leaders po tayo, sa ating nakaatang yung pagtuturo, ano po yan, nag-invest po tayo sa ating training and learning. Yan, invest in instruments and equipment. Alam nyo, nung ano pa kami nagsisimula, talagang wala kami mga nag-aaral pa, walang mga trabaho pa. No? So, hindi po magaganda mga instrumento namin. Pero, nung nagkaroon na po ng trabaho, nakabili na po ng keyboard, si Kuya Jojo, matutuwa na lang kayo. Maraming tinatapakan dyan na hindi ko alam kung ano yan, pero nakaka-contribute sa magandang tunog ng musika. So, kaya na kong nila bumili ng magagandang instrumento. Natutuwa po ako kapag may nakikita ko kahit sa choir, bibili sila ng mga instrumento nila, mga bagong gitara, natutuwa sila na magkaroon ng gano'n. Kasi, nag-i-invest sila dito para maging mas maganda yung kanilang paglilingkod. At saka, para kay Lord nga naman eh. Ito ba? So yun, instrumento. Ngayon, invest in time for practices, individually, alam na po natin yan, pag-ibigin at saka invest in lots of patience and humility. Bakit? Pag leader po tayo, yun ang kailangan natin, patience. Kasi hindi lahat ng tuturuan natin ay magaling. Hindi lahat ng tuturuan natin ay madaling turuan. Hindi lahat ng tuturuan natin ay nasa tono kumanta. Kahit nasa music ministry. Hindi po lahat nasa tono. So, kailangan po natin ng maraming pasyensya. Kasi nag-e-effort naman sila umaten, hindi po ba nag-e-effort umaten, okay? So, tulungan natin, natin. Although hindi po lahat ay teacher na kayang maging pasyensya talaga. So, if tayo naman yung member, huwag naman tayong magalit dun sa ating mga ano, wala naman ito kagad na, hindi ko nga makuwi. Ano ba naman, ang tawag ito, hindi mo naman ako pagsaga-asuruan. So, magbibigayan po tayo. So, yung mga leaders will be patient kapag nagtuturo. At hindi naman po mga tinuturuan. Huwag naman, maging humble. Okay? Have a teachable heart. Okay? Kasi po, doon na tayo, magaling na po tayo, hindi na po natin matatanggap ang mga tinuturo sa atin. Amen po. Okay? Ano po ba? Meron lang po ako isang mag-isyata kanina. During practice po, usually pag-practice, may break time tayo, di ba? Kainan, pagkatapos na ganyan. Tapos yung mga bata, usually yung mga kukunin yung gitara, tapos mag-i-istra, magkakakanta habang nagbe-break, nagkakakanta ng mga secular ng mga kanta. Okay? Ano po ba yan? Okay? Okay. So, do's and don'ts pala tayo. 10 minutes na po. Okay. Tayo na. Okay. So, do's and don'ts po natin during rehearsal. Be punctual. Okay? Kami ni Jovet, hindi po kami nalilate sa practice. Never! Alam niyo po bakit? Yung sabi ang ginagawa naman sa bahay namin nagpa-practice. Sinadrama kami lagi. Okay? So be punctual. Kasi sabi po, dapat maging respectful tayo sa time ng iba. Ang ginagawa po namin, sasabihin namin alas 7 ang practice, di ba? Sa akin, hindi dadating alas 7. So sabihin ko, sige, sa amin na po kayo kumain, 6 o'clock.
Para habang hinihintay yung mga iba, di ba makain na po tayo, di ba? O patak lang tayo para ano, di ba? O yun, para at least, magkano 7:30 makakasimula. Kasi once na sinabi natin 7, siya kahit alas 8 dadating. Alam na po natin ang mga Pilipino, di ba? Okay, always start with and end with a prayer. Alam po natin yan. Ginagawa natin yan, I'm sure, para mag-guide tayo ng Holy Spirit. Pangatlo yan, do not use instruments for secular songs during practice. Kasi bakit po? Kami, napag-aralan din po namin na ang mga instrumento ginagamit natin sa pagsiserve kay Lord ay hindi natin dapat ginagamit sa mga kumbaga gigig tayo, tutugtog tayo sa banda, sa rakrakan, ganyan. Hindi po, kasi i-consecrate natin ang mga instrumento natin for the Lord, yung gamit natin sa service natin. So, yung minsan po dati naalala ko, merong isa na naghihiram sa amin ng sa malamang ito mga nagkakaroon. Hinihiram na natin yung bass ba natin noon. Pero tututog siya sa gigig siya sa banda. Hindi po namin pinahiram. Kasi yung nga po namin instrumento ay para kay Lord. Para po sa music ministry talaga. In the service of the Lord. Pero yung gagamitin ko, pinonsecrate na yun eh. Kung parang tayo, alalahanin nyo, ang mga music ministers ay consecrated kay Lord. Pag sinabi natin consecrated, sinet apart na po tayo. Huwag tayo malungkot, pero talagang itinabi na po tayo ni Lord sa kamundahan. So, yun ang calling natin, sinet apart na po. So, hindi po tayo talaga pwede maki-join sa mga bulbulbano. Okay? Tapos, ayan, doon na siya sa song because it is your favorite. Usually sa mga worship leaders, sabi rin po ni Ate Su kanina, huwag natin piliin yung mga kanta. Ito kasi ito yung favorite ko rin. Mag-pray po tayo, tapos kung ano yung gusto ni Lord na kanta na ulitin natin, doon tayo mag-focus. Kaya yun ang gamitin natin ng kanta. Kasi doon po mangungusap ang ating Panginoon. And yun nga po, pag nagpa-practice tayo, yan, pag nag-practice po tayo, lalo na pag medyo alam na natin yung kanta, dire-diretso na natin nakakanta, kapag inuulit po natin, ulit-ulit yun eh. Worship po tayo, gawin natin worship song yung ating kinakanta. Okay? Gawin natin worship time din yung ating practice time. Okay? So remember, we are ministers. Lahat po tayo, minister. Tagapaglingkod, ha? Tagapaglingkod. We are ministers and we are called to serve. You cannot give what you do not have. Wala na, yung ating basic rule kanina. And remember to give your best to God. He demands nothing less than our excellence. And let's give our all to God. All this is possible by His grace, by His Spirit, and in Jesus' name. Amen?